Good evening, my dear brothers and sisters. Can you tell the person sitting next to you, magandang buhay? Palakpakan po natin yung Panginoon. To start my reflection, I want to ask you, what is the reason why you go to church? Some would say, I go to church because I want to meet God. Tama naman po, di ba? You want to meet God. You want to bring your prayers to God. You want to bring your problems to God. You want God to answer your prayers and bring comfort to your life. Tama naman ho, di ba? Today we celebrate the dedication of the Lateran Basilica. This sacred place, like our chapel and all the other churches, are dedicated to God primarily for the purpose of encountering God through those sacred places. Itong mga lugar na ganito ay binibigay sa atin upang sa mga lugar na ito makatagpo talaga natin yung ating Panginoon sa pamamagitan ng mga sakramento at ibang mga serbisyong ibinibigay ng mga simbahan na katulad nito. At maganda rin, it is good that from the start of an early age, we start to bring our children so that they'll be used to meeting God in this kind of places. In fact, I have an experience in a parish that I was assigned to. Meron pong isang bata, kasama niya po mga matatanda. Dinala po sa simbahan. And I approached the boy and asked him, gusto mo bang magpari paglaki mo? Sabi po nung bata, ayaw niya. E di tinanong ko siya, anong gusto mo paglaki mo? Napaisip siya, tapos bigla niyang sinabi, magpapari na po ako. Sabi ko sa kanya, dahil gusto mong magpari, paglaki mo, etong damit ko, ibibigay ko sa iyo. Alam niyo po yung sabi ng bata, paglaki ko po, Father, patay na kayo. Natakot po ako. Parang ayoko na siyang lumaki. Pero maganda po, nasa simula pa nga lang ng ating mga buhay pagkabata, unti-unti na tayong napapalapit sa Diyos upang maihanda rin natin yung ating mga sarili sa mga pagsubok at sa mga pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa Panginoon. Why is this kind of places important to us, children of God? Because these kinds of places help us be strong as we go on our lives. For example, do you remember what happened during the time of Yolanda? After a few months, after Yolanda struck Leyte, we were seminarians during that time. We were sent to Leyte to be with the people, to hear the stories of the people. And one of the striking stories that I will never forget is from a mother. She told us, sabi niya po, pagkatapos daw dumaan ng Yolanda, nung payapa na yung kapaligiran, ginawa nila, tiningnan na nila yung sitwasyon ng kanilang bayan. Pagkakita daw nila, lahat ng kanilang bahay, magkakapit bahay sa kanila. Lahat daw ng kanilang mga bahay ay bagsak. Kaya ang una daw nilang ginawa, they look for materials to build up their houses. Naghanap sila ng mga gamit na gagamitin nila para maitayo muli yung kanilang mga bahay. At habang naghahanap daw sila, nakita nitong nanay na ito yung kanilang kapilya. Bagsak din. Sabi niya sa kanyang sarili, parang hindi naman okay yung bahay ko, pero yung bahay ng Diyos ay hindi okay. Saan kami kukuha ng pag-asa? Saan kami kukuha ng pag-asa? Kaya anong ginawa niya? She suggested to her neighbors, let us prioritize our chapel, the house of God. Inuna po nila, naniniwala ako na inuna nila iyon
At naisip talaga nung nanay na iyon na unahin yung kapilyang iyon. Because in that chapel, they were able to encounter God many times. God was able to strengthen their faith amidst the trials of their lives. God has met them in the celebration of the sacraments through that chapel. Kaya naman napakahalaga nung kapilyang iyon para sa kanilang magkakapitbahay. Kaya inuna nila iyon para mapaalalahanan sila na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, may pag-asa pa dahil may Diyos na patuloy na makikipagtagpo sa atin. At yun din po yung ipinapaalala sa atin ng mga simbahan, ng mga kapilyang katulad nito. Merong Diyos na gusto tayong bigyan ng lugar para tayo ay makatagpo siya, upang tayo mabigyan niya ng direksyon, mabigyan niya ng lakas at ng pag-asa upang makapagpatuloy tayo sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. At kung ganoon yung ating karanasan ng Panginoon sa mga lugar na katulad dito, nararapat lamang na ibigay nawa natin yung paggalang at tamang pangangalaga na nararapat sa tahanan ng Diyos na ganito. Pangalagaan at bigyan ng paggalang dahil naririto ang Diyos, tahanan ito ng Diyos, at bilang tahanan ng Diyos, tahanan din natin ito na mga anak ng ating Panginoon. Ano pa pong napakahalagang ibinibigay sa atin ng pagpasok sa tahanang ito? Meron pa po akong isang kwento. When I was in Quiapo, when I was assigned in Quiapo, my tita remembered a story about her life. Nung hindi pa daw sila mag-boyfriend at mag-girlfriend ng kanyang asawa na yung tito ko, sabi niya isang araw, nag-usap sila na sa ganitong araw, sa ganitong oras, sila ay magkikita sa harapan ng Quiapo. Dumating na po yung araw, dumating na yung oras, pero hindi daw sila nagkita. Bakit? Kasi hindi po sila nagkaintindihan kung anong harap ng Quiapo yung tinutukoy nila. Nung nawawala na daw sila ng pag-asa, alam niyo po yung ginawa nila? They went inside the church. They prayed to Jesus Nazareno. And after praying, they were able to see each other. Ano pong mahalagang pwede nating makuha doon? Kapag tayo po sa ating mga buhay, minsan nawawalan talaga tayo ng pag-asa. Siguro ang imbitasyon sa bawat isa sa atin, pasukin yung tahanan ng Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. At hayaan natin yung Panginoon, ituro yung mga panalangin ng ating mga puso. They were able to find each other because when they were feeling hopeless, they went inside and asked for the help of God. Yun din po yung paalala sa atin, na kapag sa ating mga buhay, dumarating yung maraming mga pagsubok, huwag tayong patuloy na lumayo sa ating Panginoon. Bagkus yung Panginoon yung takbuhan natin at hayaan natin na tulungan tayo ng ating Panginoon. Ganun po kahalaga ang tahanan ng Diyos. Kaya nararapat lamang na pangalagaan at igalang natin ito. Dahil sa pamamagitan nito, patuloy tayong tinutulungan ng Panginoon na makamit yung ating kaligtasan. Through this temple, God's salvation flows. Kaya naman si Jesus sa ating ebanghelyo, may iintindihan natin kung bakit siya nagagalit. Dahil yung tahanan ng Diyos, yung templo ng ating Panginoon, hindi na ginagalang ng mga tao. At paalala din po sa atin iyon, na katulad ni Jesus, kapag nakikita natin na hindi na ginagalang yung tahanan ng Diyos, magsalita po tayo at ayusin natin upang maibigay yung nararapat na paggalang sa tahanan ng Diyos na katulad ng ganitong lugar. Ito ay tahanan ng Diyos, igalang natin ito. There's another reminder that I want to tell all of you. Bukod sa structure po na ito, yung bawat isa po sa atin ay tahanan din ng Diyos. We are all temples of God. As stated in the second reading, St. Paul told the people that we are God's building. Ano yung nagiging problema? Madalas po, nalilimutan natin
na tayo ay tahanan ng Diyos. Kaya nakakagawa tayo ng pagkakamali sa ating mga buhay at nakakagawa rin tayo ng pagkakamali sa buhay ng iba dahil nalilimutan natin na yung bawat isa ay tahanan ng Diyos. Ano pong example nitong ganitong realidad? Before I was ordained, I was able to have an opportunity to work, and in my workplace, it was their first time to have a workmate who is studying for the priesthood. First time po nilang magkaroon ng katrabaho nagpapari. Kaya, ang bait-bait po nila sa akin. Parang nahihiya silang utusan ako. Thank you, Lord. Pero, dahil sa presensya ko rin po doon, parang nagkaroon sila ng palatandaan. Dapat hindi tayo nagmumura. Dapat mabait tayo kasi nandito si Father. Kaya kapag may nanloloko na aasar po, ako po yung ginagawang sumbungan. Sasabihin po ng ibang katrabaho, Father, inaasar na naman ako, pagsabihan mo nga. Father, pagsabihan mo, nagsisinungaling na naman. Father, Father, Father. Kaya after 6 months po, I told them that I would go back to my formation to the priesthood. And then, they replied, they said to me, Naku, Father, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Babalik na kami sa pagiging masama namin. During my last activity with them, I told them na, yes, aalis ako sa ating opisina, but remember this, the Lord will continue to be present in your midst because the Lord is in each one of you. At bilang mayroong ganong katotohanan, nawa palagi niyong maalala na piliin yung tama, yung mabuti, dahil yung Panginoon palaging sumasa inyo. At yun din po yung patuloy kong ipapaalala sa inyong lahat. The Lord is in each one of you. Pakitingnan nga po yung mga katabi, mukha po bang tahanan ng Diyos? O ibang espiritu na po yung nananahan sa kanila? Tahanan po kayo ng Diyos. Pangalagaan niyo po yung inyong mga buhay at buhay ng bawat isa. Dahil yung kaligtasan, katulad ng sa lugar na ito, pwede rin pong dumaan sa pamamagitan ng ating mga buhay. At yung presensya ng Diyos na ating nakakatagpo dito, sa pamamagitan ng ating mga buhay, pwede ring makatagpo ng iba. Kaya napakahalaga na maalala natin to take care of God's temple. This church is God's temple. Let us take care of this place because God can be encountered and salvation can flow through this place. Our bodies are God's temples also. God can be encountered through our lives, and salvation also can flow through our lives. Amen.